salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? One thing have I asked of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the delight of the Lord. For in the day of trouble he shall hide me in his shelter. In the shadow of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. And now shall my head be lifted up above my enemies round about me. I will offer sacrifices of joy. I will sing praises to the Lord.
us to this place of worship. You draw us away from the gods we create to take your place. When we come together, we sense that there is nothing in life that can substitute for a vital relationship with you. May your Holy Spirit help us to listen and understand both you and your words for us and our sharing with one another. We want to meet you again today, as if for the first time. In this hour, we pray that our commitment be expanded to meet the challenges of our time. Amen. Christ himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. We have been healed, acknowledge our failure and disobedience to the Lord with penitence and faith. The assurance of pardon says, according to the scripture, and these things we write so that our joy may be made complete. And this is the message we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Amen. Good morning, everyone. Maayong buntag, madyaw nga hinaat kanatong tanan. Hayag ang adlaw, pero kagahapon nakasinati ta og pagulan, nakapabugnaw sa atong palibot. Kining atong gi-welcome ang matag usa kanato. Nabatay bag-ong bisita nga karon lang nakaduyog natong simba. Mga regular fellowshippers. Ato pong welcome ang ato mga igsuon nga nagsunod ka nato sa live streaming. O niingon sila nga nagaduyog sila sa pagsimba. Uban ka nato kay sayo man tamang nimba, pero makahigayon gyapon sila tungod sa atong live broadcast sa Facebook. Atong pasalamatan ang atong mga igsuon nga kanunay nagasunod ka nato uban sab sa pag
patigayon nila ni Lisel ug iyang mga anak. Atong ipasalamatan ang mga bulak nga ani adinhi gidayan-dayan nagadugang sa katahom sa atong chancel, apan ang labing matahom gayod ang atong tagsa-tagsa ka mga panagway kay sumala pa sa review namo, no, o ang uban bag-o pa diya sa Newman Bible Academy. Gigama kita diha sa imahe sa Dios, busa daw ang atong magbubuhat makita gyud sa atong mga panagway. Atong palakpakan. Ang atong administrative pastor di makakuyog nato kay ni sakit ang iyang tiil. Mao na magid ni ang iyang gibati, magatukar-tukar man. So magpasalamat pud ta nga partner man ni pastor, andam pud ko kanunay o ani aman uban kanato si Ma'am Mian, nagakaibalo kanato nga si pastor iapil gyud nato sa pagampo aron mahimsog magpalik ang kadasig kay kanunay ra bagyud ni gipaabot sa nagkalain-lain nga mga konferensya nga ma-review niya ang atong kasaysayan ngano nga kita evangelical, no. Ang kining ato bitang mamatikdan nga naay atong mga moniker sa atong mga kinabuhi kining sa NBA naay gitawag og si Dr. G, Dr. Julius Erving. Kay sugod naman ang playoff karon, ang mga hilig og kining NBA makita nila ang mga basketball player. Sa among panahon sa una, si Dr. J o Dr. Erving, dili gina siya doktor as in doktor, pero gitawag siya nga doktor tungod sa pagkamaayo niya nga mo basketball. Doktor of basketball siya. Ug dunay player pod nga dili siya pastor, dili siya kining mantala sa ebanghelyo, pero gitawag siya the reverend kay pagkabuutan kay modula di gyud makapaul, dili mo gitawag siya the reverend. Kining atong simbahan pod pagsugod diri sa mga misyonaryo gitawag ta og evangelical, Butuan Evangelical Church. Unya kay gusto man nato na ibalik nga atong karakter, mao nang gitawag ta og Butuan City Evangelical Church Incorporated. Ug wa na maka babag nga di na ta UCCP kay evangelical na ta, nga mao mo gid na ang atong original heritage. Mao man na sa Basis of Union pwede nato dadon ang atong karakter o original nga ngalan para sa UCCP Davao Crossroad Church, o ingana UCCP Bradford Church. O nining panahon nga nagapadayon pa ang mga kining mga konferensya tigom-tigom, hinaot nakabantay mo sa Facebook, no, live streaming anay tabo sa Cebu. More than one half sa mga pastor gusto nila ibalik nga evangelical sila, di patambungon sa konferensya, pero sa deliberation kay ningon man sila nga di man pwede nga ang obispo ra may mo declare nga di nami UCCP ang assembly man, wa pa man mahuman ang atong assembly, so membro pa mi, nidaog sila. Karon ang gusto na po sa obispo usaray kandidato ang iyarang kandidato. Motong niingon po tong asawa sa atong conference minister, si nalimot ko, Reverend Hubita siya, pero babae siya, asawa ni Alvin. Nangutana siya, Bishop, pwede ba imong iyagyag ang ground for disqualification? She cannot even say a word. Ganong disqualified ang uban niya, usara ang butahan nila. Siya, no, therefore no election kay nganong dili man ideklara ang ground for disqualification sa uban. Wa ma election sila, ni walk out ang obispo. So ako lang ninggi padayag karon kay
Pagsuod na to diya sa atong kananan, mayuman nga, they are not kaning member of the church anymore. Mangadto ta diha sa atong kananan, usara ta sa lawas ni Kristo. Pero mga evangelical ta, atong gi-retain ang atong original character. No? Magakalipay kita nining atong pagsimba karon tungod kay adunay atong mga kasaulugan. Birthday karon ni Mading Baklay, asawa ni Samson Baklay. Atong membro ang iyang amahan si Edelberto Baklay nga igsuon sab ni late Manay Linda Baklay Rivero. Ugma birthday ni Binho Rivero. Og natoy mga anniversary murag maday na ni sa ilang celebration, siya nalay nagrepresent sa tanan. Wala man tay happy wedding anniversary na sulat, pero basig naa ato na lang i-appeal sa pagkanta happy birthday o sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. It's a fuller deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Atong ipasalamatan ang atong mga kaigsuunan kay matinud-anon gyud sa paghatag sa suporta alang sa atong gimbuhaton misyon sa iglesia. So sa miaging semana nakatigom ta og 62,640 og 25 centavos. Atong palakpakan ang Ginoo. Over and above, dako pagyud unta, pero ato maning gihatag sa Gideons, ang atong offering ngadto sa Gideons midangat usab og 8,170 Gideons. Ni nga nagsabwag og may balita pinaagi sa tag og Biblia. Ato murag gamay ra ta gasto 24,323 og 6 centavos. Mao ra ni atong nagasto sa atong mga gimbuhaton. Padayon ang atong UCM Bible Study dinhi sa atong chancel sa atong sanktuaryo matag Sabado alas 6:30 sa buntag. O kalagmitan po niya na kay first Sunday man karong sunod Domingo ang atong choir magapadayon og practice human sa atong Bible study. Malipay yun punta kay adunay atong choir conductor nga mapailubon pod nga naga manso nato pinaagi sa pag awit alang sa paghimaya sa Dios matag first Sunday of the month. Ato sab gipahibalo nga ang sikan ikaduha nga libro kay gibahin man ni 8 ka libro ang kurso sa Newman Bible Academy, natapos ni adtong Huwebes, ug atong ipasalamatan ang atong mga group for kining grupo sa mga food preparation. So mura pod og kanang breakfast fellowship sila nagpreparar, lain nagpreparar sa Lunes, Martes, Miyerkules og Huwebes, og lamian gyud kaayo ang ilang gipag-andam. Ang atong mga bisita, mga facilitators, ningon sila nga barato tingali ang mga baligya diri sa Butuan kay daghang pagkaon, mga lamian pa gyud. Amo po silang isultihan ang kadagaya sa kasing-kasing sa kalipay sa atong mga igsoon
mauna nga nagpreparar o nag-andam gid sila. Nanguli sila nga malipayon o tugob sa kalipay nga nagatudlo sa atong mga potensyal nga mahimong mga pastor. Uban kanamo mga pastor naman, pero nagkuan mi kaning murag nag-revisit mi sa among Bible nga kahibalo. Ato pong congratulate ang atong igsuon nga kaniadto Mother Church man na sila nato diri sa Butuan, ang UCCP Kabadbaran Church, kay ilang gi-launch ang another phase sa pagtukod nila sa ilang Shalom building. Unya, according to Jimwell, nahuman na ang second floor, third floor, first, second, and third floor, mailang paningkamutan nga erase ang 1.2 million aron makumpleto na gyud. Pero kung tan-aw na to sa ilang mga presentation, halabihan na gyud kanindot, og tingali ang uban kanato nakasalmot paghatag nana, atong palakpakan ang maayo nilang tinguha nga sila nagaugmad sa Shalom aron parehaning atong CEDC nga ato po nang himuong guest house o mga convention center, mahimo po mapuslanon alang sa gimbuhaton sa atong Ginoo. Atong palakpakan ang atong mga igsoon taga Kabadbaran nga donors niini. So, akong balikon nga sa sunod Domingo atong saulogon ang sakramento sa balaang panihapon, dadon nato ang atong pamilya, o kung matuman po itong plano sa UCMCWA nga each one bring one para sa atong Bible study aron ma-equip yun ta kay mao man ni ang kinabuhi sa evangelical ang tuon kanunay sa balaang pulong, kay unsa may imong ipaambit o wala diha kanimo ang kahibalo. Busa kini ang pipila sa atong mga kahimangno, ani adinhi ang ato daytood mga igsuod nga dadon nato sa pagampo, kay kung sila di makauban pagsimba sa sunod Domingo, atong silang dadan o komunyon. Si Dr. Helena Tata Rivero, si Cecil Bisona, si Lucita Cansancio, Rachel Jane Bertoldo, Virgilio Codira, Solpicio Leonero, Clarita Leonero, Manolito Saldivar, wa diri angan sa atong pastor kay sige man pud to siya gampo. Anyway, kung di pud siya makauban nato sa pagsimba next Sunday, ato silang dadan. Kini uguban pa nato mga kaigsunan nga naa sa kahimtang diha sa ilang mga panglawas. Palihog. Ato pong gipahibalo daytood kadtong mga kabatanunan nga willing sila nga ma-empower sila
magpadaraw niya mi og mga notice kay ang atong vice chairperson sa council, si Jay ba? Membro maghapon na siya sa council. Nakalimot ko o kinsa ang vice. Before sa daan siya. Mo kuan siya kanang tigumon niya ang mga batanon, kay batanon pampud iyang pagbati aron iyang mansuhon. Kay iyang tingali rinon diri sa uban sa music, ang uban sa pulong sa Dios, aron ang atong simbahan magapadayon ta pagtubo. Natay mga backup kay kaming mga nay-ana sa senior citizen, kinahanglan ang mosunod namo ma-equip pod diha sa gimbuhaton. Kini uban pa alang sa atong mga pahibalo. Magampo ta. Dios sa huni ug mga awit. Mibakod kami karon nga adlaw uban sa mananoy nga melodiya sa dagan sa kabuhatan. Ug among gibati Ginoo ang kalipay. Pagpahinumdom kanamo ni adtong Pitsa 22 ug sa tibuok semana nga Earth's Day, ang planeta, ang kalibutan, ang buhilaman diin kami nagpuyo ug magkinabuhi. Busa o among Dios, diha sa nagalunhaw kanunay nga pagtuo, mag-aawit kami og mga pagdaig sa imong ngalan. Ug ikaw among pasidunggan, among daigon, ug ang tanan namong mga kaigsuonan nagakalipay sa pag-awit sa imong gugma. Nga kami imong gipahimutang niini nga kalibutan, niini nga buhilaman, ug ang imong pulong magauban kanamo. Ipadala kami o among Dios uban sa imong balaang espiritu nga magasirkular ang imong kaalam nganhi kanamo ngadto sa mga dapit diin kami manginabuhi. Anaa ba sa pagpanguma aron makakaon ang katawhan? Anaa ba sa pagpangisda aron pinaagi sa sustansya sa mga isda magamahimsog madugangan ang among kadasig? Ug anaa ba sa pagnegosyo pagpangimpleo ug among hinumduman kanunay o among Dios nga bisan ang pagsidlak sa adlaw ang mga matahom nga mga bulak nagahatag kini sa pagmantala sa imong gugma. Og niining adlaw nagahiusa kami o among Dios nga magadaig magpasalamat kanimo uban sa nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Among igsuon mading Baklay o bisan pa si Binhor Baklay Rivero ug ang uban nga wa patingali nila ma-update ang ilang mga membership form. Amo silang piyal o gisalig nga ikaw o among Dios magapadagaya sa imong panalangin, paghatag og malipayon himsog nga paghinabuhi uban sa ilang panimalay ug diha sa pagpangalagad sa katawhan. Padayon ang among pag-ampo o among Ginoo diha sa mga gimbuhaton sa iglesia ngadto sa nakalenlaing mga kasimbahanan. Ang uban nagapadayon sa ilang mga asemblea, ang uban nagapadayon sa ilang pagpaningkamot, pagpalig-on, pagpahibalik sa among naandan nga traditional heritage sa pagtuo. Ikaw among saligan Ginoo nga magagiya sa among mga lakang ug mga plano. Uban ni usab o among Dios ang among mga kaigsuonan
nga anaa sa mga balatian. Ang uban kanila anaa sa abanting mga pangidaron. Amo man sila ginganlan kaganiha o among Dios, apan nasayod kami nga dili namo manganlan ang tanan. Ang uban ania uban kat pagsimba kanamo karong adlaw. Ang uban wala masayod kung aduna ba sila'y gidala-dala nga mga balatian. Apan masaligon kami o among Ginoo nga sa matag anhi namo nining imong sanktuaryo. Ug bisan sa among pagpabati sa among mapag-ampo hiniusa ug tinibo, ikaw dili malimot sa pagtagad kanamo, magahikap kanamo, magadumala kanamo alang sa among mga kaayuhan. O among Ginoo, ipabalik ang kahimsog sa uban nga mga komperensya nga nagkaguliyang tungod kay aduna may mga leader namo nga nagaabuso sa ilang pagdumala. Paranglit ang among mga igsuon sa Bukidnon Annual Conference. Diin ang mga evangelicals ug ang daan nga konseho na tunga nagseparate sila sa ilang mga konferensya kay alang sa uban dili na sila makadawat sa gibuhat sa ilang conference minister nga maora usab ang obispo nga magabuot kung kinsa ang pagapilion, nga daw nawala na ang demokrasya sa among iglesia, nga mao manggayod kini ang esensya sa among panaghiusa, nga ang local autonomy mas bugat pa kaysa gahom sa mga nagdumala sa konferensya, kay tukod ang konferensya tungod kay adunay local churches. Liguna o among Ginoo, ipabalik ang katahom sa gimbuhaton sa among mga konferensya. Sa among pagpadayon sa mga Bible study, ikaw mga drasig sa mga kalalakian ug mga kababayen-an. Lakip na ang among tinguha alang sa mga young adults, alang sa mga CYF, ug bisan sa mga kabataan, ug bisan pa sa cottage Bible study nga posible niining sunod nga bulan amo na usab masugdan, ug ang among panglantaw nga makapatigayon kami sa Vacation Church School nga gikahinaman o gipaabot sa mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga sektor sa komunidad. Salamat o among Dios nga ikaw kanunay nagadumala sa imong katawhan, ug busa among gipasalamatan ang tulo kahanay sa panggobyerno, legislative, executive ug judiciary, nga adunay check and balance aron pinaagi sa pag-implement usab sa armadong pwersa, armadong kusog. Magalakaw kami nga gawasnon og magamantala sa kaluwasan pinaagi sa gugma sa among Ginoong Kristo, nga mianhi pagtugyan sa iyang kinabuhi, ihas kamatayon, nabanhaw og bisaad nga ang tanan nga nagatuo adunay kaluwasan. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagapadayon sa pagpadagaya sa kabuhian, sa tinubdan sa among mga kabuhian, ug kami makalakaw usab nga adunay dignidad, makatabang sa gimbuhaton nining imong iglesia. Ikaw o among Dios ang among tugyanan sa dagan sa among pagkinabuhi, sa among panghuna-huna, ug bisan pa sa among mga testimonyo,
makadayag sa among pagtuo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among Ginoong ug manluluwas. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe niining kabuntagon, ako kamong dad-on ngadto sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 31 ngadto sa bersikulo 52. Ako kining basahon sa New Revised Standard Version Bible. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. He told them, still another parable. The kingdom of heaven is like a yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Then he left the crowd and went into the house of his disciple, came to him, and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sows them is the evil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Then a man found it. He hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them,
Therefore, every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of the house who brings out his storeroom, new treasures as well as old. The Lord blesses the reading of the Holy Word. Amen.
Okay, kaayo ba? Anindot ang inyong awit. Niya, dali na puno naka-hiusa sa inyong uniform. Salamat atong daygon ng Dios sa kinabuhi sa atong mga singer karong buntaga. Kini nga mensahe naaghat sa mga panghitabo nining atong bulan sa Abril, diin nagka-lain-lain nga mga konferensya nagatigom aron sa pagmugna og mga balaudnon, mga polisiya, pagpili og bag-o nga mga opisyale sa konferensya. Kining inyong alagad og si Reverend Noel, wa gyud may makatambong sa konferensya kay ila man ming gi-expel. Pero pwede di ay unta kay sumala pa sa akong nakita dito sa Cebu Conference, 22 ka mga church worker o mga delegates nga mga simbahan di nila paapilon tungod kay wa makahatag og wider mission support for 1 year. Mao to nga nahimong debate, dugay ang ilang debate kay mo insist man sila nga sumala sa giingon ni CM. Tingali nakakita man pud ta tingali sa video nga ang atong lady pastor diri nangutana nga ako lang ihatagan og meaning kay di na ako ma-quote word for word. Ningon na the true-blooded UCCP is obliged to give wider mission support. Unya nasapopo o nasupalpal man ni sa atong national agency. Ningon siya nga di man kay parihar man na sa atong offering voluntary kung mohatag ta okay o di pud mohatag okay, pero maayo gyud og makahatag. So mao ni gigamit sa Cebu Conference ng mga pastor. Mao tong nakatambong gyud sila sa kining konferensya. Karon kay ila nam pong gibalauran nga di sila makabutar. Sila nga dili wa man sa atong konstitusyon nga di ta makabutar. Pariharaban nato dinhi karon na may atong mga igsuon nga gumikan pa sa nakalain-lain hinungdan na by krisis sa kinabuhi di ka maka-opering nga panahon sa atong eleksyon di day ka makabutar. Di man wa man na. So wa na si UCCP. Og ang last nga paagi aron ang ila ra gyud nga kandidato maoy makadaog ilang isundog dito sa Bukidnon Conference nga failure ang eleksyon kay ang gipang disqualify ang tanan nga mga kandidato. Ang ilarang kandidato ang wa mo qualify. So iyon to si Reverend Hubita, lay on the ground the basis of disqualification. Might be your candidate is also disqualified kung imong ideklarar. She didn't declare any word the basis of disqualification. Ni-walk out siya, ningon siya failure of election. Singgit ang mga delegado, no, di ni mahimo. So why election na hitabo? I don't know kay karong Sunday padayon pa man ang konferensya. Niingon ang mga batid sa Constitution and Bylaws, pwede man mag-eleksyon og way obispo. Kay ang ilang pagtuo ipariha sa Bukidnon nga ang obispo mauna po'y mag-conference minister. So, duha na iyang office. O, duha na po tingali iyang sildoan na. Kay obispo pa, conference minister pa. So, mauni ang nahimo nga tukuran sa akong mensahe. Actually, nangandam lang ko kay namay atong pastor, puli-puli man mi, wa man damha nga, sige day siyag tawag na ko, wa po ko makatubag kay ang akong cellphone, mubo ra og memory. So buot nako ipadayag ning atong kabuntagon may tungod sa giingon sa atong Ginoo katong series of mga parables man tong gisulti niya sa atong gibasa.
I want to see something about the old and the new. Many of us, like the good scribe, as well as the schooled in the traditions of our faith and of our particular branch of Christian church, many of us are also deeply aware of the sensitive to the needs and concerns of the new, of the contemporary world. God speaks to us now through our experiences and through the communities where we live. As God spoke to our ancestors in this congregation, our Reformed ancestors around the world, and our ancestors in the Scriptures, many of us have steadfast, honorable commitments to the tradition of faith, and many of us are also open to all that the contemporary world offers to us of the challenge and grace. So, akong gipahibalo nga sama sa giingon sa atong Ginoong Kristo ang mga maayo nga mga iskriba. Ang ilang mga iskriba kaniadto maora man pud ang ilang mga pari ko sa ato po mga panahon karon, kami nga mga magbubuhat ug dili pa gyud kong kamera ang tanan nga mga elder of even tanan nga mga membro sa simbahan kay we are a nation of priesthood. Basta modawat ka sa atong Ginoong Kristo, kita lambigit na sa pagkapari. Our lives, our community will pray for the world, for the nation around us. Muna nga mga pari ta. O kung ang mga pari, ang mga pastor, magkaguliyang tadi ta magkasinabtanay, how will we explain the gospel to the world? Minsan sila nga kagubot mangani mo. Nganong musugo mo dangop man mininyo. Apan kita dili kita tigubot kang UCCP mangabig. Dili mangabog. Karon abugon man ta kay nagpa-register ta sa atong evangelical church. Nga maoy atong original nga ngalan. Na may atong mga igsuon nga ato lang himuon ni nga ehemplo nga naay mga igsuon nga naminyo na baka sila, pero pag-abot sa kining panahon nakarealize sila nga kining apelyido sa kumbana di man kumuangay nga naman day sister sa may apelyido sa kumbana kuan man tambaluslos. Gusto ko ibalik ang akong apelyido. Matog ibalik ang iyang apelyido nga Santa Maria. Moingon ba dayang bana di ta nakaasawa kay balik ako. Naa na may ilang karong women's right. Kato atong speaker dire si Georgine Primavera ba to? Georgette Hongkulada ang iyang gidang apelyido. Kanahan siya sa iyang apelyido. Kunya women's right advocate man sila. So pareha nato nga atong itanaw nga atong ibalik ang atong heritage of faith. Wa naman ta mag-imbalhilyo. Lahi man sa una. Mangimog-kimog magani ang akong kining kaunuran. Madunggan ako si Nong Edwin. Sa una, pastor, magsindi kaming Petromax. Bitbiton pa yun na mo kay kadto kami plaza. Wa pa may aniko sa una. Usay batuhon pa kuno sila. Aron pagsangyaw sa balita kay maumanta nga mga evangelical. May man ang uban di naman ta magsangyaw kay daghan naman nagkalain nga mga pagtuo na kanta sa Romano Katoliko, Christian manggihapon na mauna. Di nawa na ito Muslim pero lisod man sila sangyawan. Pero padayon di ay ang atong pagsangyaw sa maayong balita. Ang uban maghatag og Bible kaya mga bag-ong tubo karon kung di nato sila imatuto bisan ang atong silingan makaingon sila nga mauna ni karon ang kinabuhi. So busa kung kaniadto magdaog Petromax magsangyaw dito tapok-tapok
hatag og mga mani para madasig ang ubarog tambong, hatag og pan. Karon bag-o na ang style karon. Atong pagsimba naa na ta sa live streaming. Ang atong mga group chat karon pwede na nato gamiton sa pag-ibaghilyo. Ang atong radio ministry atong buhion na may telebisyon ug uban pa. Apan ang labi pagyud nga importante ang matag panimalay nga atong balikon ang atong family devotion. Wa naman tay family devotion isig timbakuwas naman ta diretso og lakaw mahaw. Wa nay hiniusa. Si Reverend Nining Panyamugan, man to siya sa Surigao kaniadto didto mi nagklase sa among theological extension, education by extension. Ningon siya, bisan sa among pamilya, lisod igader pero wa gi kuno siya magkawa sa paglaom. Mao to nga ningon siya, ang dili mo apil og pamahaw di makakaon og laming sudan. Kay diha sa atong pamahaw ang devotional. So sa ilang pagpamahaw di ay magdevotional sila magampo tuad ditong pinalakalami nga sudan sa pamahaw. Og naay di makatambong kay niuna og lakaw, sali nalay iya. Ubin kadtong mga unsa nalay mahimo para sudanon niya. Mao toy ilang style. Kanato unsa man ang atong style. Karaan bag-o og sa umaabot ba nga panahon. Kaniadto classmate man mi ni Eli Aligado, karon Dr. Eli Aligado na, usa ka banggiitan nga pulmonologist dito sa Amerika ug sa Canada. Magdala-dala mi og Bible, kantiyawan mi sa among mga classmate, ingnon mi nga ala pastor o missionary. Karon mga bata di na maulaw magdalag Bible kay ang Bible naa sa ilang cellphone. Lupigon ta pirmi nila og ganing Bible verse kay abtik man sila mo reading verse. So kini mao ang dagan sa kabaguhan. Kaniadto og karon. Og busa ato kining kinahanglan nga hisgutan aron magapadayon kita sa panahon sa pagmantala sa maayong balita. Kung moabot man ang atong Ginoo niining panahon karon, makaatubang bata kung unsay atong gibuhat, una sa atong pamilya, una sa atong mga parente, sa atong mga higala, o bisan sa komunidad kita diin nagapalibot, o niingon lang ta nga ananigoro lang ko, Ginoo, sige kog basa, ako lang. Dili kay kita tanan gitawag. Dili aron dawato nato ang Biblia, ang maayo ang kaluwasan nga atong nabatunan, kundili ato usab kining ipaambit. Unsa may sulti sa atong Ginoo ngadto sa babae sa Samaritanhon. Yun siya nga, kung makainom ka palang unta nining tubig nga akong ihatag kanimo, dili ka na auhawon kay mag-awas diya kanimo ang sapa sa buhing tubig. Ningon ng babae, uy, tagai ko ni ana, aron di na ko magsigi og kaos. Ang ipasabot day niya, kung anaa na ang buhi nga tubig nga mao ang kaluwasan, imo kining ipaambit ug walay mawala kanimo. Di na ingon na kuhaan na imong kaluwasan kay nakapaambit na kangadto sa uban, kay magadaghaya naman ang sapa sa buhing tubig. Nining atong kapanahonan karon, dili unta kita maharas kung atong makit-an diha sa atong pagpangaon karon nga dili naman ni sila sakop sa UCCP. Wala kita mo bulag sa UCCP, mao nang niya kita nagapundar, nagasimba niining simbahan diin ang atong mga ginikanan. Maoy nagpundar niini, maoy nagahatag sa yuta, maoy nagadevelop ni adtong ilang kapanahonan. Apan atong mga igsuon in taon, mao pay pag-abot dinhi kita pay abugon.
Apan kita dili ta magpaharas niya na. Kita dili nato sila bugon, atong ipasabot nila ang gugma ni Kristo. Hiusara, unsa man ilang isimba? Si Kristo ba? Kita unsa may atong gisimba? Si Kristo gihapon. Ug busa bisag masuko sila, di ta masuko. Kung moabot sila nato busdok, ingnon ta nga di na ta Kristohanon, ato silang ismailan. Kristohanon gihapon mi, soon. Lain lang imong pananaw namo. Busa niining kabuntagon, padayon kita sa paghandom nga bisan ang new improve nga mga pamaagi. Mubalik gihapon kita ngadto sa naanda na old but reliable nga sistema nga mao ang ining pakigdait, istorya-storya, ining paghatag og panahon. Kung nakabantay mo sa mga tapok-tapok diin ang atong Ginoo nagakauban, usa na ni ana sa dihang bag-o pa siya na banhaw, ang mga mangingisda ang mga disipulo nga mga mangingisda, sila si Pedro, si Juan, si Santiago, nagkuan sila kining nanagat. Unya kita nila nga wa sila kuha, ningon ang Ginoo itunlo ang baling sa tuong bahin. Si Pedro ningon siya nga tibok gabi mi nanagat, unya wa mi makakuha. Pero pagtanaw niya nga maayo man pud tingali og tistingan. So pagbira nila dito, nakuha nila ang 357 bato nga kadaghanon nga isda dagko, dili na numero sa kuan na swirtres. Gani ko maka-sure og maubagin na kay nakalimot ko. Pag bira nila, nakaila din si Pedro nga ang Ginoo kana. So dagan siya adto dito sa baybayon, tingala siya ganaan na may mga sinugba. Nyagi nangaon sila. Nangutana ang Ginoo, Pedro, mahal mo ba ako? Ni Pedro, oh Ginoo, gimahal ko ikaw. O kaon sila, human og taod-taod, ningon og Pedro. At ningon pa din Ginoo, oo, mahal ko ikaw. At timana ang akong mga karniro. Pagkasunod na pod, pangutana Ginoo, Pedro, gihigugma mo ba ako? O gihigugma ko ikaw Ginoo. Mitubag ang Ginoo, pakana ang mga karniro. Kaon na po sila, padayo istorya-istorya pagkataon-taon. Tanan na po si ang Ginoo kang Pedro, Pedro, gimahal mo ba ako? Siya nga, purag uncomfortable siya, nga katulo naman siya pangutan-a. O Ginoo, gimahal lagi ka nako. Niingon ang Ginoo, at timana ang mga gagmay karniro. Ginoo, mga igsoon, dayag ang gusto sa atong Ginoo. Dili lang at timanon, pakanon ang mga katilingban, ang mga gagmay usab nga mga karniro, nga mga sumusunod. Atong at timanon. Kay kini sila ugma mao ang mga padayon sa atong gibuhaton hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo ug manluluwas. Ang mga parabulo sa atong gibasa o sa kaliso sa mustasa, mga parabulo sa mga sagbot, parabulo sa harina nga gisagulan og patubo, nagahisgot kadto ang kahulugan sa gingharian sa Dios. Og kining tanan atong tagamtamon, dili lamang karon kun dili sa pagbalik sa atong Ginoo, apan dili nato kini matagamtam kung dili kita mo partisipar sa gibuhaton sa iglesia. Kung ang ato igo lang ta mo simba og padayon pag-uli, wala tay mahimo ni ana. Apan sultihan ko kamo mga igsoon,
sinang Nita Montidiramos. Niyadtong buhi pa siya, apan dili makanhi sa simbahan tungod sa iyang balatian. Nagparticipate siya sa gibuhaton sa iglesia. Kay kada mo adto mi didto, mangayo og bulletin. Unsa man nimong bulletin? Nang Nita, siya ako manggod ng basihan sa akong mga pag-ampo. Kay iampo kamo nako, kamo mga magbubuhat, kamo mga igsuon sa pagtuo. Daw gihikap ang akong kasing-kasing. Kayo nako kami mga pastor, kami ray mag-ampo para ninyo. Aduna di ay mga igsuon nato. Bisan tuwa sila sa kahimtang nga malisuron apan nagapadayon sa pag-ampo. Walay dili nato mahimo. Usa na ang pag-ampo mahimo nato og daghang paagi nga kita magapadayon sa pagpadayag sa gugma sa Dios. Hinaot nga ang Balang Espiritu magadugang sa pagsabot sa iyang mensahe ni ining kabuntagon. Amen o amen. Through Christ, let us continually praise God and share what we have. For such gifts are pleasing to God. Let us bring our tithes and offering to God.
kaning gamhanan dalaygon namo Dios. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, Father God. We thank you, Lord. Panalanginin, Lord, ang isa-isa kanamo, Father God. Panalangini ang among i-offer karon, Lord, nga halad dawata, Lord, ug magamit kani sa pagpalapad dinhi sa kingharian. Father God, we thank you and honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Eternal God,
our beginning and our end. Accompany us in this day's journey. Dawn on us on our darkness. Open our eyes to praise you for your creation and to see the work you set before us today. Take us and use us to bring to others the new life you give in Jesus Christ our Lord. People of God, may the celebration of a resurrected life bring new hope to your being. May the victory over earthly death turn your eyes to the promise of heaven. May the empty tomb help you to leave your sorrows at the foot of the cross, so that God's hope, promises, and forgiveness reign in your life forever. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Doon na tayo pamahaw sa